Nilang maging malusog muli. Nagsimula na sila magtrabaho at mag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Gumawa sila ng sarili nilang tahanan na gawa sa dahon at mga sanga para panatilian sa taglamig. Ang mga tamad na tipaklong na palagi naglalaro at nagpapakasaya ay ngayon ay malakas na at nagtatrabaho na tulad ng mga langgam. Moral, pagtrabaho ng matapat at taus-puso dahil sisirain ka ng katamaran. Isang araw, sa isang lumang bungalo ay may nakatirang pusa na namumuno sa libo-libong mga daga. Ginagamit niya ang mga daga sa maling paraan at tinuturuan itong manguha ng mga kayamanan para sa kanya. Hindi ito nagustuhan ng mga daga at napag-isipan na turuan ng pusa ng leksyon. Nang walang kaalam-alam ang pusa, ang dagang nagngangalang Mike ay nagtipon ng mga pangkat ng daga at palihim na gumawa ng peking mapa at ibinigay sa pusa. O Diyos, nakita ko ang mapang ito sa isang maleta, sa isang lugar na pinaglalagyan natin ng mga kayamanan. Ano ang iyong ibig sabihin? Sa mapang ito ay itinuturo ang daan papunta sa isang lihim na kayamanan. Totoo ba yan? Ibigay mo sa akin ang mapa. Mukhang kayamanang ito ay napakahalaga. Ako mismo ang kukuha nito. Sige, lahat kayo ay makakalis na. Ako na ang bahala dito. Inaalis ng pusa ang lahat ng daga at sinundan ng mapa. Alam ng mga daga ang bawat gagawin ng pusa. Kaya naman nauna sila sa pusa at pinagmasdan ito mula sa likod. Sinigurado nilang mahaba ang lalakarin ng pusa. Nang sa ganun, ay sigurado mapapagod ang pusa pagdating niya sa kayamanan. Sinisigurado nilang mahaba ang lalakarin ng pusa. Nang sa ganoon, ay siguradong mapapagod ang pusa pagdating niya sa kayamanan. Nang makarating ng pusa dito, siya ay pagod na pagod. Wala siyang makita sa paligid, ngunit sabik na sabik siyang mahanap ang kayamanan. Kaya naman ay pinilit niyang hanapin ito. Napagod rin ang pusa sa paghahanap at siya ay tumigil upang magpahinga malapit sa isang pulang marka sa lapag. Marahil ay dito nakatago ang kayamanan. Nagsimula siyang maghukay sa paligid ng pulang marka gamit ang kanyang lakas at kasabikan. Habang siya ay naghuhukay, ay bigla siyang nahulog sa isang butas. Pagkahulog pa lamang ng pusa sa butas ay lumapit ang mga daga sa taas at pinagmasdan siya. Tulong! Tulungan ninyo ako! Lahat ng mga pinaggagawa mo sa amin ay napakasama. At dahil doon, bilang isang parusa, ay magdudusa ka sa butas na ito sa habang buhay. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito? Pinaniwala mo ako sa iyo at ikinulong mo ako dito? Hindi kita papalagpasin ng buhay. Hindi lang ako nag-iisa. Ginawa namin ito lahat upang matapos ang iyong kasamaan. Kahit papano ay nalaman mo na ang iyong mga kasalanan. At sana ay magsimula ng gumawa ng mabubuting bagay. Sinarado na ni Mike at ng iba pang mga daga ang butas at bumalik sa bungalo. Sinabihan ni Mike ang lahat ng mga daga na mas mainam na ibalik ang mga kayamanan na ninakaw nila sa mga tao. Inayunan ito ng mga daga ang mga pera at kayamanan sa mga tao sa nayon. Tuwang-tuwa ang mga tao na makita muli ang kanilang mga nawawalang kayamanan. Kaya naman ay binigyan nila ng mainit na pagtanggap ang mga daga. Sa wakas ay nabuhay ang mga daga ng malaya, mapayapa at malayo sa pusa. Ikinagagalak nilang ginawa ni Mike ang planong iyon upang matigil ang masamang pusa. Ginawa nilang pinuno si Mike dahil sa kanyang matalinong pagdedesisyon. Noon, may isang batang lalaki sa syudad. Ang pangalan niya ay Juan. Mahilig siyang maglaro ng lobo. Isang araw, naglalaro siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Manlolobo si Juan ng lobo nang may mas maraming gas kaysa sa iba. Noong araw na yun, nanalo si Juan at umuwi ito ng may ngiti sa labi.
dahil sa huli ng balat, yaman o pananalig nakasalalay ang pagbangon sa buhay. Kung hindi, dahil ito sa kanyang pag-iisip, kumpiyansa at katangian ng isang tao. Mga kwentong pambata. Ang mga patak ng ulan. Napakaganda at sigla ng araw na yun. Ang grupo ng maliliit na patak ng ulan ay nagising na sa